Sa nakaraan nating video mas lalong sumikat ang mapagpanggap na si Yumin sa real world, at dahil sa ginawa nito sa Weilong nabawasan ang pundasyon at dignidad ng Fourth Dragon na ikinatuwa naman ng pusit na lalaki. Base sa pinapakita ng mga pag-atake ng mga ito patuloy ang kanilang paghahabol kay Yumin, at halata namang hindi nababahala ang mayabang na lalaki. Kundi nagbigay pa ito sa kanya ng pagkainteresado matapos malamang ang grupong pinagpapatay niya ay konektado sa Triad. Posible din na hindi walang kinalaman sa grupo ang kapangyarihan ng Yushin Group. Hindi lang ito interesante dahil magkakalayo sila kundi dahil walang sino man ang nakakaalam kung ano ang posibleng mangyari sa loob ng VR game. Ngumisi pa ang pusit na si Yumin sa sobrang pananabik at sinabing ito ang dahilan kung bakit hindi siya tumitigil sa paglalaro. Bago simulang maglaro sinabi niya kay Wusang na tipunin nito ang kanilang sandatahang lakas. Sa kabilang banda agad bumati si Damian sa kanyang manunood matapos magpakilala at sabihin ito ang unang pagkakataon na mag-livestream siya. Ngayong araw nasa Kirikorum Swamp si Damian upang mag-explore, isang lugar na magandang training ground para sa mga user na hindi pa nakakaabot sa level 50. Takang tanong naman ni Piley kung ano ang ginagawa ng kanyang Master Bastard. Paliwanag ni Damian sa munting sisiw na napapanood sila ng mga tao sa buong mundo gamit lang ang munting screen. Pagkasabi nun mabilis niyang tinahak ang pababa ng bundok at nagpadausdos, habang nanghihinayang na sana ay matagal na siyang pumirma ng kontrata sa Wiz Entertainment. Dahil sa kontrata ng ating bida sa Wiz Entertainment kailangan niyang mag-stream ng kahit 40 oras kada linggo, gayunpaman hindi naman nila pinipilit si Damian ngunit makakabuti ito sa kanya. Sinigurado pa ng lalaki na maaasahan ni Damian ang kanilang suporta at pagtrato ng maayos sa bago nilang streamer. Habang mabilis na tumatakbo alam ni Damian kung gaano siya kaswerte sa natanggap na pribilehiyo kaya't hindi maaaring tumunganga at walang gawin na kahit ano. Maaaring mapabilis ang paglalakbay niya sa pamamagitan ng mapa na mula sa Adventurers Guild, ngunit sinabi ni Damian na ipapaliwang pa din niya ang talagang daan patungo sa nasabing swamp. Sa katapat at ibabang bahagi ng Gaze Mountain matatagpuan ang nakakapangilabot na swamp, at para sa kaalaman ng kanyang mga viewers sinabi ni Damian na ang pagpunta sa Gaze Mountain ay isang pagpapakamatay. Matatagpuan ito sa gitna ng Arcia Continent at kilala sa tawag na Continent's Roof, isa itong nakakatakot at mapanganib na lugar kaya't wala sino man ang nangangahas na dumaan dito. Habang papalapit sa gitnang daan nito matatagpuan ang iba't ibang uri ng mga pangit na halimaw. At bago pa man bumalik sa nakaraan si Damian kilala na ang bundok na ito bilang isa sa pinakamapanganib sa buong kontinente. Utol na tanong ni Piley kung matagal pa ba silang maglalakbay at sinabing natatakot na siya. Sagot naman ni Damian na wag itong matakot dahil hindi sila pupunta sa nakakatakot na lugar. Ilang sandali pa nakarating na ang dalawa sa kagilang destinasyon, at natutuwang pinasalamatan ni Damian ang paggamit niya ng shortcut. Nakatayo siya sa harap ng malalim na lawa habang sinabing maraming pumunta doon na hindi alam ang gagawin, ngunit kapag nagawa mong maresolba ang problema wala nang mas gaganda pang lugar na paghahantingan liban doon. Gulat na paalala ni Piley na masyadong lumapit si Damian at baka mahulog ito sa malalim malawa. Walang alinlangan namang ibinaba ni Damian ang paa sa lawa at hindi man lang niya lumubog kundi nakapaglakad pa, dahil aniya isa lamang ilusyon ang pagiging malalim nito. Kapag nagawa mong masaulo ang daan wala ka nang dapat alalahanin pa sa pagpapaikot-ikot sa loob ng Kirikorum Swamp. Kahit na maaaring gamiting shortcut na daan ang Gaze Mountain, kaunting tao lang ang nagpupunta sa swamp dahil na din napakadelikado ng daanan. Nasa isip pa ni Damian na walang gaanong mahahalagang item doon, at napakalalakas pa ng mga halimaw na maaari niyang makalaban. Halimbawa na lang ang halimaw na papasugod sa kanya, kaya't agad siyang napalingon sa likuran at tinadyakan ito. May mga pagkakataon na bigla na lang lumalabas ang mga halimaw, kaya't paalala ni Damian sa manunood na mag-iingat ang mga ito sakaling pumunta sa swamp. Hindi pa siya nakakalayo nang magpakita ang dambuhalang alligator na magaling magbalat kayo kaya't hindi ka agad nakikita, matatalas ang ngipin at pangil na may sapat na lakas upang hilahin pailalim ang malaking halimaw. Tumalon sa ere ang alligator at nakangangang sumugod sa ating bida, agad namang kinuha ni Damian ang kanyang armas saka nakangising naghanda ding sumugod. Sinaksak niya ng punyal ang ulo ng alligator at sinubukang patikan ng decaying potion, ngunit agad na nakatakbo ito nang makita ang potion gayunpaman lumipad sa ere si Damian kasabay ng pagpapagana ng bloodthirst,
saad pa niya na kapag hindi nag-improve ang alligator ay agad itong mamamatay, saka mabilis na ibinagsak ang punyal na pumutol sa ulo nito. Nakangiting saad ni Damian sa mga viewers na ganoon lang kadali ang pag-hunt ng halimaw, saka itinuro ang pira-pirasong katawan nito kaya't napataas na lang ng kilag si Piley. Saad pa ng munting sisiw na madaya ang Konyag Master Bastard upang sabihing madali lang patayin ang alligator. Matapos mag-warm up sinabi ni Damian na oras na upang simulan ang main show, kasabay nun ang paggising niya ang patakbong pagsugod sa mga halimaw. Sa kabilang banda isang programmer na nagngangalang Jamie ang naiirita dahil mukhang saka pa siya magkakaroon ng day off kapag namatay na siya. Inis pa niyang saad na wala man lang magandang live stream na panoodin, kaya't wala man lang siyang mapaglaabalahan na anumang bagay. Sunod-sunod din ang mga masasamang balita na dumating sa kanya, sa kapalpakan ng kanilang project kaya't halos mabaliw na siya sa kakaisip. Bigla namang nag-notif sa kanyang monitor ang kasalukuyang livestream ni Jin Ang, isang streamer na hindi pamilyar sa kanya. Nang tingnan niya ito agad niyang napansin na baguhan lang si Jin Sang ngunit gamit niya ang platform's main banner. Hindi niya maintindihan kung bakit nag-notif ito sa kanya gayong hindi naman siya subscriber, kaya't pinag-iisipan niya kung i-off niya ba ang notification ngunit sinubukan niya munang tingnan ang livestream nito. Napamura at nalalag sa bangko si Jamie nang bumungad sa kanya ang nakakatakot na zombie, parang humiwalay ang kanyang kaluluwa sa sobrang kaba at gulat. Hindi siya makapaniwala na may Nagel alive ng ganoong nakakatakot na bagay, at nasa 23. 437 ang nanunood samantalang hindi pa niya nadinig ang streamer na iyon noon. Sinabi ni Damian na ganoon lang patayin ang mga zombie na hindi naman mahirap gawin, habang malawak ang ngiti at puno ng dugo ng mga zombie ang katawan. Sunod-sunod naman ang komento ng manunood kung paano nagawang talunin ni Damian ang mga ito, gayong isa lamang siyang baguhang streamer ngunit marami na siyang napahanga. Takang tanong naman ni Damian sa isip kung bakit napakaraming manunood. At naisip pa niya kung may nag-recommend ba sa kanyang channel. Habang nasa gitna ng kaabalahan sa pagpapasalamat sa mga viewers, at pagpapaliwanag ng kanyang naging daan patungo sa swamp. Tahimik na nagmamasid naman ang dalawang zombie at napasigaw naman si Piley nang makita ang paglapit ng mga ito. Mabilis na sumugod ang dalawang zombie kasabay nun ang bahagyang paglingon ni Damian sa likod, ngunit tuloy pa din ang pagbati sa mga bago niyang subscriber. Agad niyang inilabas ang matalim na punyal sa kanakangising pinagsasaksak ang mga zombie, kaya't sunod-sunod na napamura ang mga manunood sa kanilang nasaksihan. Sa level 30 pataas mas lalong lumalakas ang mga halimaw na nakakaharap niya, at kapag bumili siya at gumamit ng mga potion at baluti siguradong bababa ang kanyang level. Ito ang dahilan kaya't ang mga elite na halimaw ay mahirap talunin gamit lang ang item, ngunit malaki ang nagagawa ng lakas at tibay ng katawan para matalo ang mga ito. Napalingon naman sa likuran ang dalawa ng Makar inig ng di pamilyar na ingay, at tumambad sa kanila ang swamp skeleton isang undead na naninirahan sa lawa, na umaatake sa mga sumusubok pumasok sa swamp at may kakayahan itong mabuhay muli. Bukod pa dito ang mga zombie na dating tao na namatay sa swamp, may kakayahan ang mga ito na bumuga ng lason at bleeding. Sinimulan ni Damian ang tutorial kung paano talunin ang mga halimaw na ito. Una ay kailangang umilag sa kamalakas na bibigwasan sa ulo hanggang sa mawasak ito. Paalala pa niya sa mga viewers na tandaan may kakayahang makapaso ang mga undead, habang patuloy na pinagsusuntok at sinasaksak ang mga halimaw. Sa kasalukuyang pakikipaglaban bigla namang lumakas ang sixth sense ni Damian, kaya't nakita niya ang panloob makahinaan ng mga kaharap na kalaban na magagamit din niya sa hinaharap. Sinabi pa ni Damian na kung hindi lang din magic spell ang gagamitin sa pakikipaglaban, mas mabuti pang gumamit ng pisikal na lakas upang talunin ang mga halimaw. Tumagos sa ulo ng undead ang matalim na punyal at doon nagtapos ang tutorial niya kung paano patayin ang mga ito. At para ay celebrate ang mga bago niyang subscriber matalim ang naging tingin ni Damian sa mga undead. At handa na siyang simulan ng main event sa kabaniling mag-share at mag-like ang mga manunood na para bang hindi nakasalalay ang kanyang buhay sa kanyang ginagawa. Sunod-sunod na notification ang dumating matapos niyang tagumpay na mapagpapatay ang mga undead. Sa kanya nilaklak ang mahiwagang potion upang bumalik sa dati ang kanyang lakas. Ayon pa kay Damian kapag sinunod ng mga manunood ang Kajiang ruta, siguradong magagawa ding maklear ng mga ito ang Kirikorum Swamp. Maaari ding bumalik sa kanilang nadaanan ang mga ito at sa pagkakataong yun ay nag-generate na ang mga halimaw,
kaya't maaari silang muling mag-umpisa sa simula. Tinuro pa ni Damian ang isang island na pinamumugaran ng mga buwaya, saka sinabing kailangan nila itong iwasan hanggat maaari. Inantay ni Damian ang pag-regenerate ng mga halimaw at muli niyang nabuhay ang mga ito matapos lang ang ilang minuto. Laking gulat naman ang manunood kung paano nagawang kalkulahin ni Damian ang pag-regenerate ng mga ito. Saad pa nila na maaaring magkaroon ng seryusong pinsala si Damian dahil sa ginawang pag-iintay. Natutuwa naman ang ating bida sa reaksyon ng kanyang manunood. Ang kailangan lang niyang gawin ay humanap ng bagong lukasayon o lumikha ng item upang makaakit ng mas maraming manunood. Parang kidlat niyang muling sinugod ang mga nabuhay na halimaw, at walang alinlangang pinagpira-piraso sa ganitong paraan babahaw ang mga manunood sa kanyang livestream. Laglag ang panga ni Jamie sa nakitang gilas at tikas ng ating bida, at di makapaniwalag baliwala kung patayin nito ang madaming mga halimaw. Nagsunod-sunod ang subscriber ni Damian at nagtatanong ang mga ito kung kailan ang susunod na livestream, maging si Piley at ang kanyang munting sundalo ay hindi kinailangan upang tapusin ang mga halimaw. Naisip din Jage Damian na magandang paraan ito upang maipakita kung gaano siya kahusay sa paghunt, samantalang tanong ni Piley kung tapos na ba sila ngayong araw. Natapos ng kolektahin ng mga munting sisiw ang lahat ng item mula sa mga halimaw, at nang mapansin ito ng mga manunood ay agad nilang tinawag na cute si Piley at hiniling na ay lapit ni Damian sa camera. Imbis na si Piley ay ibang sisiw ang nilapit niya kaya't napairap na lang si Piley sa kanyang master bastard. Ilang oras na din ang lumipas at maraming item na ang naipon ni Damian, at hindi na ito masama para sa unang beses niyang pag-livestream. Nagpaalam na siya sa mga manunood kasabay ng pagpapasalamat at sinabing magkita na lang sila sa susunod. Maging ang munting mga sisiw ay hindi din maiwasang kumaway sa camera. At doon natapos ang livestream ni Damian at iniwan ng mga viewers ang mga positibong komento, kasabay nun ang mabilis na pagtaas ng kanyang subscriber na may potensyal na maging isang major streamer. Sa isang banda manghang napatitig si Brian sa screen nang makita si Damian, dahil agad niyang nakilala na ito ang lalaking minsan nang nagligtas sa kanya laban sa mga mayayabang na mages. Dahil sa ginawang pag-livestream noon ni Brian agad kumalat ang video clip ni Damian, at si Brian ang dahilan bakit nahanap ng Wiz Entertainment ang pangalan ni Jin Sung. Matagal na panahon ang inintay ni Brian upang makita ang pagkakataong ito, tanong pa niya sa mga viewers kung talaga bang totoo ang kanyang mga nakikita o isa lamang prank. Hindi siya makapaniwalang basta na lang lumitaw sa kanyang screen ang video ng livestream ni Damian, at parang nag-uunahang kabayo ang kalabog ng kanyang dibdib sa tuwa. Nang sabihin ng isang viewer na narinig niyang isang exclusive Switch streamer si Jin Sung, nanlaki ang mga mata ni Brian at di makapaniwalang pareho silang exclusive streamer kaya't nais niyang makasiguradong totoo ito. Nang tingnan niya nag-profile ni Jin Sung nakita niya ang badge na nagpapatunay na isang ang exclusive streamer si Jin Sung. Doon naintindihan niya kung bakit bigla na lang dumaan ang stream nito sa kanya, saad pa niya na deserve nitong maing exclusive streamer at binilin sa manunood na subaybayan nila ang streamer na si Jin Sung 123. Sinabi pa ni Brian na hindi niya inakalang darating ang araw na muli niyang makikita ang kanyang tagapagligtas, at mula sa araw na yun isa na siyang tagahanga ni Jin Sung na naghahangad na balang araw ay makaharap siya ng personal. Sa kabilang banda matapos ang mahabang oras ng pakikipaglaban, hapong napaupo si Damian sa ibaba ng puno habol naghinga dahil sa pagod. Gayunpaman ang lugar na iyon ay puno ng malalakas na halimaw at dahil nagagawang mag-regenerate ng mga ito sa putik, mas lalong mahirap itong talunin. Lumalangoy sa putik ang isang undead kasabay nun ang pagbibigay babala ng notification, na maaaring naaapektuhan ng lason at pagdurugo si Damian. Ito ang dahilan bakit kailangang magdoble ingat ang ating bida, dahil ang basic attacks ng mga ito ay malaki ang maaaring maging epekto. Sarkastikong tanong naman ni Piley kung pagod na ba ang kanyang master bastard. Saad pa nito na ito ang dahilan kung bakit dapat bigyan siya ni Damian ng armas pati ang mga kapatid niya. Sinabi naman ni Damian na hindi uobra ang armas ni Piley sa mga ito isa pa ay kailangan niyang ipakita sa kanyang mga viewers ang husay niya sa paghunt. Bukod doon batid ni Damian kung gaano kadelikado ang mundo kaya't kailangan niyang magtago ng isang alas. Hindi pa dapat malaman ng mga tao na kasapi siya sa hidden class ng mga voodooist, dahil maaaring mangyari muli ang pagta-trader sa kanya sa nakaraan. Hindi naman inaasahan ng ating bida ang pagbaha ng manunood,
at ang napakaraming high-quality items na nakuha niya. Ilang oras na siya doon ngunit katanungan pa din sa kanya ang pagkalipol ng Expeditionary Force. Muling tiningnan ni Damian ang status ng kanyang misyon, at naisip na baka nagsayang lang siya ng pagod sa pagpunta gayong walang kasiguraduhan kung buo na ba ang dungeon na tinutukoy ni Hassan. Inilabas pa niya ang card ng Mark of Hersey at napaisip kung may kinalaman ba ito sa kanyang misyon, gayong ganun na lang ang pagbababala ng master niyang si Chiron sa kanya. Habang nasa gitna ng kaabalahan sa pag-iisip bigla namang nanginig sa takot si Piley, na para bang may nakitang nakakatakot na bagay. Nangilabot ang ating bida ng makarinig ng mga kakaibang salita at pag-ugong sa paligid, hanggang inangat niya ang ulo at makita ang pumapailan lang na mga maltong may pangit na mukha. Biglang nagiba ang ihip ng hangin nang ilabas ni Damian ang Mark of Hersey, kaya't napangiwit na lang siya dahil alam niyang may hindi tamang nangyayari.